mapigilan kaya ni Sara Duterte o ng kanyang kampo na wag mangyari sa kanya ang nangyari kay Marcoleta? Yun ang matinding usap-usapan ngayon, mga kabunyog, mga kababayan. Ano ba ang nangyari kay Marcoleta? Ang nangyari kay Marcoleta, mga kabunyog, ang akala ni Marcoleta, walang basihan yung kaso sa kanya. Di ba ganun yung kinasuhan siya ng plunder. Tapos nung lumabas yung arrest warrant kay Marcoleta, nung kinasuhan siya ng plunder, nag-motion si Marcoleta sa korte, yung mga abogado niya. Ang motion nila sa korte, i-defer muna o ipagpaliban muna ang paglalabas ng arrest warrant. Yun yung nag-motion yung kanyang mga abogado. Sabi ng kanyang mga abogado, mahina naman ang kaso at saka parang pilit naman yung plunder, wag munang maglabas ang Sandigan Bayan ng arrest warrant. Sa katunayan, nung araw na yon, Lunes yun, pumunta si Marcoleta doon sa Sandigan Bayan, nakabarong pa siya eh. Ang iniisip niya, igagrant ng korte yung kanyang motion. Ang inaasahan nila, dahil mahina nga daw yung kaso sa kanila, hindi nang parang pilit naman yung plunder, so pagbibigyan ng Sandigan Bayan yung kanilang motion na wag munang maglabas ng arrest warrant. Ang problema, pagdating doon, ni Marcoleta, hindi pinagbigyan yung hiling na i-defer yung paglabas ng arrest warrant. Sa katunayan, pagdating niya mismo, denied yung kanyang motion, tapos mayroon ng arrest warrant. Hindi na siya nakaalis. Di ba? Ganun yung nangyari. So, ang sinasabi natin dito, paano kung ganyan din ang mangyari kay Sara Duterte? Anong ibig sabihin natin ng paano kung ganyan din ang mangyari? Yung mga abogado ni Sara, pag nagpapa-interview ngayon, paniwalang-paniwala sila na walang jurisdiction ng RTC. Sabi nila, walang jurisdiction ng RTC. So, dahil walang jurisdiction ng RTC, hinihiling nila na wag muna itong maglabas ng arrest warrant. Pareho din ang hiling ni Marcoleta. Ang problema, paano kung hindi pagbigyan ng RTC? Paano kung hindi pagbigyan ng RTC? Katulad din ng nangyari kay Marcoleta. Hindi rin pinagbigyan. Pinipilit ngayong i-stop ng kampo ni Sara yung paglalabas ng arrest warrant. Ang problema, paano kung hindi mapigilan? Sa totoo sa ngayon, taranta na ang kampo ni Sara Duterte. Taranta na yan, mga kabunyog. Ang kampo ni Sara, taranta na yan. Bakit taranta na? Siyempre nakakahiya sa Vice Presidente na ma-issuehan ito ng arrest warrant. At pag na-issuehan niya ng arrest warrant, talagang gagawin ng PNP yan. Gagawin niya ng CIDG, gagawin niya ng NBI. Aarestuhin talaga yan si Sara. Di ba? Kapag naglabas ang korte ng arrest warrant kay Sara, talagang gagawin yan ni Matibag ng NBI. Gagawin yan ng CIDG. Gagawin yan ng PNP. Aarestuhin talaga si Sara. Basta't mayroong order ang korte. Mayroong warrant of arrest. Kasi yan eh. Sino ba si Sara? Kahit vice presidente siya, basta't may warrant of arrest ang korte, gagawin yan. Ipapatupad yan. Alam yan ng kampo ni Sara na talagang ang korte, kapag nagsabing arestuhin si Sara, gagawin yan. Sa tingin nyo, hindi yan gagawin ng DILG, ng PNP at ng NBI? Gagawin yan. Kaya ngayon, ang ginagawa ng kampo ni Sara, taranta na, nag-file na ng motion eh. Nung isang araw, yung abogado ni Sara, nag-file ng motion sa RTC. Kasi may sinampa ng kaso sa RTC. Alam naman natin na kapag may sinampa ng kaso, agad ang sunod niyan, maglalabas ng arrest warrant ang korte. Yun yung Yan yung alam natin na nangyayari. Kapag may sinampang kaso sa korte, anong gagawin ng korte? Maglalabas ng arrest warrant. Okay. Ang pagkakaiba dito sa kaso ni Sara, kini-question ng abogado ni Sara yung jurisdiction ng korte. Kini-question. Ang sabi ng mga abogado ni Sara, wala namang jurisdiction ang RTC kasi impeachable officer yan si VP Sara Duterte. Pag impeachable officer ka, hindi ka pwedeng kasuhan. Yan yung sinasabi nila. So dahil impeachable official daw si Sara Duterte, hindi siya pwedeng kasuhan sa RTC. Kaya walang jurisdiction ang RTC. Yun yung argumento ng mga abogado ni Sara. Pero ang tanong diyan, mga kabunyog, mga kababayan, ano kaya ang magiging desisyon ng RTC? Sabihin kaya ng RTC, okay, granted yung motion ng akusado na mag-conduct muna ng oral arguments. I-defer muna ang paglabas ng arrest warrant. I-resolve muna yung issue ng jurisdiction. Pwedeng ganon. Pwedeng ganon ang maging desisyon ng korte. Pero paano kung ganito ang maging desisyon ng korte? Mga kabunyog?
Arestuhin na muna yan, saka natin i-resolve ang issue ng jurisdiction. Kumbaga, yung pag-resolve ng issue ng jurisdiction, i-resolve yan later. Pero arestuhin na muna yan. Oh, di ba? So, yun ang pwedeng kalabasan yan. Mga kabunyog, ito yung mga posibleng mangyari, ha? Oh, ito muna para maging malinaw. Una, may kaso na sa RTC. Okay? Na-file na ng DOJ. So dahil may kaso na sa DOJ ay sa RTC, dapat maglabas na ang RTC ng arrest warrant. Ang problema, nag-file ng motion ang abogado ni Sara. Urgent motion. Ang sabi ng mga abogado ni Sara, question of jurisdiction. Kini-question namin ang jurisdiction ng RTC dahil walang jurisdiction ng RTC dahil si VP Sara Duterte ay impeachable official. Hindi siya pwedeng kasuhan sa korte. Yung ganun yung sinasabi. Ngayon, for pansamantala, hinihiling namin na wag munang maglabas ng arrest warrant ang RTC at mag-conduct na muna ng oral arguments para mapag-argumentuhan talaga kung dapat nga bang pwede nga bang kasuhan si Sara sa RTC o hindi. Yun ang hiling ng kampo ni Sara. So anong posibleng maging desisyon ng korte? Ang pwedeng maging desisyon ng korte ganito. Motion denied. Ang ibig sabihin ng motion denied, yung question ng jurisdiction denied. Yung sinasabing i-defer muna ang pag-issue ng warrant, denied. Tuloy ang pag-issue ng warrant. Pagka ganun ang ginawa ng korte, aarestuhin si Sara. Pero pag sinabi ng korte, motion granted. Motion granted. Mag-schedule tayo ng oral arguments. For the meantime, i-resolve muna natin ang issue ng jurisdiction. Ang pag-issue ng arrest warrant, saka na. Ibig sabihin, granted yung motion ng defense, ng accused. Pwede yun. Ang problema kung ganito, paano kung hindi i-grant yung motion na wag munang mag-issue ng warrant? Di patay. Lagot si Sara, aarestuhin na siya. Kaya wag katiwala ang kampo ni Sara na i-grant yung motion. Hindi sila nakakasigurado diyan. Kaya sa ngayon, taranta na ang kampo ni Sara. Kasi nasa korte na ang kaso. Talaga naman ang rule, dapat pag nasa korte na, mag-i-issue ng arrest warrant ang korte. Kaya lang, pinipigilan nila. Gumagawa sila ng remedyo. Ang tanong, pagbigyan kaya sila ng korte? Yan ang malaking tanong, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya abangan natin kung anong mangyayari. So dito, ang problema ni Sara kasi, dapat iwasan niya, wag silang katiwala kasi baka mangyari yung kay Marcoleta. Ano yung nangyari kay Marcoleta? Nagkamali sa akala. Bakit nagkamali sa akala si Marcoleta? Ganito mga kabunyog. Si Marcoleta, alam niyang may sinampa ng kaso sa RTC, ay sa Sandigan Bayan. Alam niya yun. Kaya lang, masyadong minamaliit ni Marcoleta ang ombudsman. Sabi niya, sus, pilit naman niyang isinampa sa aming kaso na plunder. Ano namang klase? Paano naman yun naging plunder? Kaya sabi nila Marcoleta, kini-question na nila sa Korte ay sa Sandigan Bayan yung pag-file ng plunder at may motion daw sila na i-defer muna ang pag-issue ng warrant. Kasi nga, kini-question muna nila yung pagkaso. Si Sara Duterte, ganyan na naman ngayon. Naniniwala ang abogado niya na matibay ang argumento nila na walang jurisdiction ng RTC. Dahil walang jurisdiction ng RTC, hindi dapat muna maglabas ng arrest warrant ang RTC. Ang problema ngayon, paano kung mali ang kanilang akala? Katulad ng nangyari kay Marcoleta. Paano kung ang desisyon ng RTC, motion denied. Let the issue on jurisdiction be resolved after the arrest of the accused. Let a warrant of arrest be issued against the accused. Paano kung ganun? Ibig sabihin, okay, ang argumento nyo walang jurisdiction. Sige, i-resolve natin yan. Pero arestuhin na muna natin. Di wala. Maghanda sila ngayon ng pag-aresto kay Sara. Yan ang problema ngayon ng defense.